Hindi na natin maibabalik ang kahapon. Kaya habang may oras ka pa, gawin mo na yung lahat ng mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Dahil ang lumipas na, magiging alaala na lang sa kasalukuyan na tatanawin mo sa bawat panahon na dadaan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Habang pauwi kami ni Monmon sa bahay nila, masaya lang kami naglalakad. Tanghaling tapat na din pala kaya medyo nagugutom na talaga ako. Pagkarating namin, pinapasok niya ako kaagad sa isang maliit na bahay. Mas malaki pa yung CR namin sa bahay nila Monmon. Tapos, wala silang kuryente. Pero, di naman mainit. Nasa lilim kasi ng isang malaking puno ng mangga ang bahay nila. At eto, lumabas din kami kaagad ng bahay nila. Tapos, dumiretso kami sa likod ng bahay kung saan may babaeng naglalaba. At sa tabi ng babae ay may maliit na papag kung saan may nakahigang dalawang baby. Ito na siguro yung kapatid ni Monmon na kambal. Nanay, nakauwi na ako. Kumain ka na, nanay? Oh anak, andyan ka na pala. Ang aga mo naman nata. May kasama ka pala. Nanay, si Enzo pala. Kaibigan ko. Haba, may kaibigan ka na pala ngayon anak. O siya, magpahinga ka na muna at magsasaing muna ako. Hindi pa kasi ako nakakaluto ng kanin. Tinatapos ko pa kasi itong paglalaba. Nanay, ako na lang po magsasaing. Sige anak. At saka si Enzo, painumin mo ng tubig at baka napagod yan sa paglalakad. Opo, nanay. Habang nag-uusap si Monmon at ang nanay niya, nakangiti lang ako. Pero alam nyo, inggit na inggit ako. Kasi sana nanay ko na lang din ang nanay ni Monmon. Mabait ang nanay ni Monmon, maganda pa. Ang mama ko, laging naka-makeup ng makapal. Tapos, laging galit kay Papa. Mas masarap pang mamuhay dito kaysa sa amin. Tahimik dito. Malayo sa ingay ng mga sasakyan. Tapos, walang nag-aaway at nagsisigawan. Kaya lang mausok. Kasi si Monmon, nagpapausok. Inuubo tuloy ako. Enzo, doon ka muna sa labas. Mausok dito. Sa kahoy kasi kami nagluluto. Kaya ito, lumabas muna ako. Ang usok talaga doon sa maliit na kusina ng bahay nila Monmon. At ito, naupo muna ako dito sa papag, sa tabi ng kambal. Ang cute ng kambal, mahimbing silang natutulog. Gusto ko nga nahawakan, kaya lang madumi yung kamay ko. Galing kasi kami sa pamumulot ng basura eh. Iho, Enzo, taga saan ka pala? Ngayon lang kasi kita nakita dito. Sa tanong ng nanay ni Monmon,
Hindi ko alam kung magsasabi ba ako ng totoo. Natatakot ako. Pero baka pauwiin ako kapag nagsabi ako ng totoo. Oh, bakit di ka na sumagot, Enzo? Wika ng nanay ni Monmon habang naglalaba. Wala na po akong nanay at tatay. Kaya po palaboy na po ako. Hindi ko na po alam kung saan ako titira. Hala, wala ka bang mga kamag-anak, iho? Hindi ko po alam. Dadalahin nga po ako sa ampunan. Tumakas lang po ako kasi ayoko po doon. Nako, iho. Napakahirap naman pala ng pinagdadaanan mo. Ampunin niyo na lang po ako. Wika ko sa nanay ni Monmon. At ito, tinitigan niya ako. Matagal siyang nakatitig sa akin. Hanggang sa ngumiti na siya. Pwede naman, Enzo. Malaki ka na naman at mukhang matalino. Pero sa ngayon, pinatigil ko muna sa pag-aaral si Monmon. Pero sa susunod na pasukan, pag-aaralin ko na ulit siya. At isasabay na kita para naman magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Di ko talaga naiwasan na yakapin ng nanay ni Monmon kasi sobrang bait niya. Pag-aaralin pa ako. Sana nanay ko na lang talaga siya. Salamat po. Pwede po bang nanay na lang din ang itawag ko sa inyo? Oo naman, Enzo. Simula ngayon, nanay mo na ako. Masaya lang ako sa mga sandaling to. Kasi may bago na akong nanay. Siguro, sadyang nakatadhana na dito ako mapadpad sa lugar na to. Kaya eto, nakabantay lang ako sa kambal habang naglalabas si nanay. At si Monmon naman, nagbabantay ng kanin na niluluto niya. Sa paglipas ng mga sandali, sa wakas, makakakain na kami. Sardinas na may asin ang ulam namin. Ngayon lang ako nakakain ng ganito. Masarap pala. At sa unang pagkakataon, ngayon ko lang naranasan na kumain ng walang nag-aaway sa harapan ko. Masaya na ako sa ganito. Sana laging ganito. At matapos makakain, tumulong naman kami sa pagbabanlaw ng nilabahan ng nanay ni Monmon. Dapat kasi na matuyo kaagad para mabayaran na kaagad. Hindi pala kanila yung nilalabahan ng nanay niya. Sa kapitbahay daw nila yun para daw magkaroon sila ng panggastos, pambili ng pagkain at gatas ng kambal. At sa pagsapit ng hapon, isinama ako ni Monmon dito sa gilid ng palayan, sa ilalim ng puno ng lokban, dito sa likod ng bahay nila. Enzo, alam mo, lagi ako nakatingin dyan sa bundok na yan, kung saan lumulubog ang sikat ng araw. Bakit naman, Monmon? Ang ganda kasing pagmasdan, Enzo. Napatingin na lang ako sa sinasabi ni Monmon. Tama nga siya. Habang lumulubog ang sikat ng araw sa bundok, tila ba napapangiti ako sa nakikita ko. Isang langit na kay ganda habang nag-uumpisang magpakita ang makinang na mga bituin.